Purihin ka, Mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa oras na ito na ipinagkakaloob mo upang kami magnilay ng iyong mabuting balita bilang pagkain espiritual. Halina, Espiritu Santo, ngunit bago kami magpatuloy, ay hayaan mo humingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Sa mga nakalipas na oras na hindi kami naging kalugod-lugod sa iyo. Ama, ang iyong lingkod ay iyong patnubayan at gamitin mo lamang na instrumento na daluyan ng iyong mensahe. Ako'y makasalanan at lahat ng mga taong nakakarinig na iyong mabuting balita ay makasalanan. With maraming salamat. Na dahil sa aming mga makasalanan, naparito ang Panginoong Jesus, hindi para sa mga banal, kundi para sa amin, mga mahal mong makasalanan. Tuloy kang kumilos, ikaw ang may taas at mabigyan ng parangal sa Facebook live nito. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila, maliban sa palatandaang inilarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit di hama kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghukom ay titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat sa araw ng paghukom ay titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas, mit higit na dihama kay Jonas ang narito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Puri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel. Tayo ay ginising sa panibagong araw. Marami na tayong kasabayang natulog, hindi na po nagising. So, ibig sabihin, ang bawat pagising ay biyaya mula sa Diyos. Ngayon po ay February 25, 2026. Naalala po natin ang People's Power. And ang Wednesday Gospel po ang ating pagninilayan bilang pagkain spiritual. At yun nga po, no, kung bibigyan po natin ng senaryo, ito ay masasabi natin na pagbasa mula kay San Lucas, chapter 11 to, no? So, bigyan po natin ng senaryo itong mabuting balita sa araw na ito. So, meron dito binanggit na si Jonas. Para malaman natin, si Jonas po ay isang propeta. Ngayon po, sa Old Testament, inutusan po si Jonas ng ating Ama sa langit na siya ay pumunta sa Ninive. Si Jonas po ay isang propeta. Kasi doon po sa Ninive, ang Diyos siya ay na-disappoint na, no? Kasi sobrang sama na ng mga tao sa Ninive. Kaya ang gusto ngayon ng Diyos, Ama, gunawi na, buksain na yung lugar na yon. Dahil nandoon ang nandun na talaga ang iba't ibang klaseng kasalanan sa Ninive. And eto si Jonas, hindi siya interesado sa inuutos ng Diyos. Kasi alam niya na talagang sobrang sama na yung mga tao doon. Parang pinangunahan niya ng desisyon ng Diyos na hindi na magbabago yung mga tao dyan. Mga walang yan na yan. Kahit sabihin ko pa na magbalik loob sila, hindi na yan. So, ang nangyari tuloy,
is hindi sumunod si hindi siya sumunod. Ayaw niya. So, meron din palang propeta na pasaway, no? Kala natin ang mga propeta lagi sumusunod sa kautusan ng Diyos. So, ang ginawa ngayon ng ng Diyos Ama kay Jonas, dahil nga tumakas si Jonas So, nung sumakay na siya sa isang barko, inunong ng Ama sa langit na magkaroon ng parang malakas na alon, bagyo, para halos nang dumubog yung barko. At pagkatapos, sabi nung mga tao dun sa barko, meron tayong sakay na parang alam mo na malas. So, si Jonas, itinapon siya dun ng mga tao dun sa tripulante dun sa barko. At ngayon, ano nangyari? Wala tuloy ako. Ang nangyari tuloy, may malaking isda. Actually, hindi lang basta isda. Siguro balyena yun, na nandoon at doon pumasok si Jonas nung ibinihagi sa bunganga ng isda. At nagstay siya doon sa loob ng tiyan ng isda ng 3 araw. So, sa 3 araw na pag-stay niya doon, medyo nakapagnilay-nilay ngayon siya na bakit hindi ko sinunod ang Ama sa inutos niya sa akin. So, after 3 days, niluwa ng isda si Jonas. Hanggang sa nakarating siya sa Ninive, at yun na nga, ipinangaral na niya nga sa mga tao na, magsisi na kayo, magbalik loob na kayo sa Diyos, kasi gugunawin ng Diyos itong lugar na ito. Sapagkat lahat ng kasamaan, nandoon na sa lugar ng Ninive. So, nakinig naman yung mga tao doon. At hindi lang basta yung mga tao doon, kahit yung pinakahari. Yung namumuno doon, nakinig. Kaya ang ginawa nila, nagsisi sila, nagbalik loob sila kasi gugunawin talaga ang Ninive. At the same time, nung panahon kasi, ang papapakita nila ng pagbabalik loob, nagsusuot sila ng sako. At saka, sila, umupo sa abo. Buti nga tayo, nilalagyan lang ng abo sa noo pagka gusto natin magsisi. Samantalang sila talaga ganun ginagawa. Inupuan nila yung abo. So, nung sila magbalik loob, yung mga tao sa Ninive, hindi na tinuloy ng Diyos ang paggunaw doon sa Ninive. Amen. Alam nyo, parang ganun din ang nangyayari sa panahon natin ngayon. May mga nagki-question, sabi nila, mula pa sa mga ninuno natin, sinasabi na magkakaroon ng second coming. Magkakaroon ng second coming. Bakit hanggang ngayon wala pa yung second coming? Ano ba to, lokohan? Ganun ang pakiramdam sa atin ng Diyos. Hanggat merong mga tao na nagbabalik loob sa Kanya, hindi pa niya talaga at nagbibigay kasi ng pagkakataon ng Diyos. Kaya sa itong araw na to, itong oras na ito, hindi pa rin dumadating yung second coming because of consideration sa mga taong patuloy pa rin nagbabalik loob sa Diyos, naglilingkod sa Diyos. Amen. Kasi kahit pa paano sa mundong ito, hindi naman lahat hindi nakakakilala sa Diyos. So, kung hindi pa man dumadating yung second coming, it's just because nagbibigay pa ang Panginoong Diyos ng pagkakataon sa atin para magbalik loob. Kaya huwag tayo magtataka bakit hanggang wala pa si Kristo, wala pang second coming. Kasi nga nagbibigay pa ng chances. So, nung magbalik loob ang mga tao sa hindi na tinuloy ang paggunaw sa Ninive. So, yung mabuting balita na natin ngayon, masasabi nating naikwento lang, dahil sa, ito kasi ang ginawa sa Panginoong Jesus Sinasabi ng mabuting balita na magpakita ng palatandaan o ng sign ang Panginoong Jesus na talagang siya ay anak ng Diyos. Kasi may mga nagka-question sa kanyang kapangyarihan Pinagbintangan pa nga siya na, kaya yan nakakagawa ng mga himala kasi galing sa kapangyarihan ng demonyo.
kay Beelzebul, prinsipe ng demonyo. Ganyan nilait ng mga tao si Kristo noong araw. Yung iba ha? So, lalo na yung mga pariseyo na naiingit sa kanya. And, of course, palatandaan, no? Sabi na, sige, magpakita ka ng palatandaan na talaga. So, ang sabi ngayon ng Panginoong Jesus, hindi ako magpapakita ng palatandaan. Hindi ko kailangan patunayan ng sarili ko sa inyo para lang masatisfy ko yung gusto nyo. At gayon din naman talaga ang ginawa ng Panginoong Jesus nung siya tinukso sa ilang. Amen? Nung tinukso siya sa ilang, ano bang ginawa ng Panginoong Jesus? Di ba yung demonyo? 3 beses siyang tinukso. Sa unang tukso, dinidare ng demonyo na gawin ni Kristo na bato, na tinapay yung mga bato kasi nga gutom na si Kristo. Pero hindi mayabang ang Panginoong Jesus Kung tutusin, pwede naman niyang pahiyain yung demonyo. O sige, talagang anak ako ng Diyos, gagawin kong tinapay ang bato na yan. Pero hindi niya pinatulan. Kasi itong demonyo na to, nag-ask siya ng himala sa Panginoon. So, hindi niya So, ganun din ang sinasabi ng Panginoong Jesus na hindi siya magpapakita ng tanda. So, tayong mga tao, no, may mga pagkakataon na dumating sa buhay natin na sinasabi natin kay Lord, Lord, maglilingkod ako sa iyo kung papagalingin mo yung mahal ko sa buhay, kung papagalingin mo ko. Para bang naghihintay tayo ng, alam mo yon, yung patunay bago tayo maniwala na may Diyos. Which is hindi dapat. Sabi nga, to see is to believe. Sa mundo yun. Kailangan makita ko muna, no? Para maniwala ako. Pero when it comes to faith, baliktad, dapat we must believe first before we see. Kailangan maniwala muna tayo para makita natin. Amen? Kasi, ang hirap makita ang totoong karakter ng Diyos. Pero nasabi ng Panginoong Hesus, hindi ako magpapakita ng palatandaan sa inyo. Hindi ganun Kasi sa ating mga tao, may mga pagkakataong nangyayari din sa atin yan Sa paanong paraan? Amen? Sa paanong paraan? Di ba may mga kapwa tayo na sige nga, patunayan. May mga taong i-dare tayo para patunayan natin yung sarili natin sa Kanya. Which is hindi naman natin dapat gawin. Amen? Yan ay dapat gawin. Kung kilala natin ang ating sarili, hindi natin dapat sabihin, pakinggan yung tao na yun na sige nga, patunayan mo. Amen? Kasi mahulog tayo sa tukso nun Amen? Sabi nga, pero sa mabuting balita, pinapakita ng Panginoong Hesus na wala siyang dapat patunayan. Parang pagkaano lang yan pagpapalaganap niya ng mabuting balita. Merong maniniwala, merong hindi. May susunod, merong hindi. So, hindi dapat natin binabaliwala ang mabuting balita. Kasi, yun na yung pagpapatunay. Actually, ano ba mapapatunayan sa atin ng Diyos? Napakaswerte nga natin. Actually, mapalad nga Wala tayo sa panahon ng Old Testament. Wala tayo sa panahon ng New Testament. Nasa panahon tayo na kung saan naganap na ang lahat. Naialay na ang kordero, natubos na tayo sa kasalanan, open book na ang Bible, alam na natin kung anong mangyayari. Nasa last page na nga tayo ng Bible, Revelation hinintay na lang natin ang muling pagbabalik ni Kristo. Paano babalik? At kung mapapansin natin sa binasa nating mabuting balita, sinabi ng Panginoong Jesus, no, na ang sama ng lahing ito. Parang sa panahon natin ngayon, yung generation ngayon, kung ginunaw ng Diyos ang mundo noong una sa panahon ni Noah, kasi napakasama ng tao Lalo na sa panahon natin ngayon, sobrang sama. Kung naalala, noong nagkaroon ng COVID, naging abnormal ang takbo ng mundo. Amen? Pero ngayon, tapos na ang COVID, back to normal. Diba? Pero, ang tao hindi pa rin natuto. Mababasa nyo sa screen yung normal to abnormal. Sapagkat ang kasalanan ngayon ng tao, high-tech na ang kasalanan ngayon ng tao.
Paano high-tech? Sa social media. Yung sama ng loob mo, pwede mo nang i-post sa social media. High-tech. Ngayon, dati, bago ka magkasala, noong panahon ng mga lolo't lola natin, kailangan pa nila magsulatan, saan sila magkikita, ganyan. Ngayon, isang pindot mo lang, pwede na kayong, ngayon nga, di ba, kailan lang kayo magkakilala, pwede na kasamaan. Ano ibig sabihin nun? Sa panahon natin ngayon, mas masahol pa tayo sa panahon ni Noah. Mas masahol pa ang tao ngayon sa panahon ng mga Ninive. Sapagkat ngayon, ang normal na ang kasalanan. Hindi na natatakot ang tao na gumawa ng kasalanan. Nino-normalize na ang kasalanan. O, halimbawa, yung same-sex relationship. Normal na yan. Marami na kinamumuhian ng Diyos yun. So, yun yung normal na nagiging abnormal na. Lalaki sa lalaki, babae sa lalaki, abnormal yun, hindi po yun normal. At yun ay karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Sapagkat diba, pasimula pa, ano bang iniutos ng Diyos sa babae at lalaki? O magparami kayo. Paano magpaparami kapag pareho na kayong lalaki at babae, diba? So, yun ang normal na ginagawa ng abnormal. Ano pa? Yung mga divorce. Kumbaga, yung divorce na yan, sa pananaw ng Diyos, sa Marcos chapter 10 verse 9, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Pero ngayon sa panahon natin, pag hindi tayo nagkasundo, hiwalay. And normal na yan. Normal na yan, lalo na sa mga ibang bansa. Uso ang divorce. Buti nga din sa Pilipinas, hindi pa eh. Ano pa yung mga kasalanan na nino-normalize sa panahon ito? Kamukha nung sa isa sa mga 10 utos ng Diyos, yung huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Makikita natin, di ba, mga personality na, di ba, nang minsan na napanood ko sa YouTube na isang show na merong host na sinasabi na, alam mo ba, sa paningin ng Panginoon, na gamitin mo ang pangalan ng Diyos para sa joke? Para mag-joke? At tumawa pa talaga mga tao, ha? So, yung mga ganong bagay na kung hindi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, akala natin normal. Lalo na sa mga kabataan o mga nagsisimula pa lang na mga tao, no? Mga bata, yan, lumalaki, na makita nila, normal lang pala yun pagka binanggit yung pangalan ng Diyos. Hindi na nasusunod ang utos ng Diyos. Kasi nasabi po sa Bible na darating ang panahon, hindi na talaga susunod ang tao sa Diyos, kundi susundin na ng tao kung anong gusto niyang gawin. Amen. So, ang kasalanan ng tao ngayon, normal na. Hindi nasasaktan ng tao, hindi siya nagsisisi, parang nawawalan na ng konsensya ang tao. Kasi marami community. Pero ngayon, meron ng LGBT community. Ba't nag-exist yung ganito? Normal ba to? Hindi. Ito isang abnormal, sapagkat ito hindi kalooban ng Diyos. Na to express yung sarili na wala naman kaming sinasagasa ang iba na mag-out because of this. Hindi na to normal. Na yung mga anak ng iba na sige, pwede na yan, no? Gayahin natin. Kaya mag-iingat tayo sa pagpo-follow ng mga vlogger, personality na kilala. Kasi nagdadala sila ng kaluluwa sa impyerno. At malaki ang kanilang pananagutan sa Diyos sapagkat sila nagiging sanhi ng pagkakasala ng kanilang kapwa. Kaya sa paligid natin ngayon, kung makakapagsalita ang Diyos, sasabihin sa atin na napakawalang yan natin sa panahon na ito, sa generation na to. Sapagkat hindi na tayo kumikilala sa Diyos. Normal ba na noon dapat bago kumain magdasal? Di ba?